Dumaraming fair parent ang nagiging interesado sa tinatawag na taxidermy. Kahit kasi yumao ang kanilang alaga, parang buhay pa rin nilang makakapiling ang mga ito. Pero may ilan ding hindi pabor sa ganitong proseso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mano-mano, dahan-dahan at may halong siyensya at sining. Yan ang proseso ng taxidermy o ang pagpepreserba ng katawan ng mga hayop. Kung dati, ginagawa lang ito sa ngalan ng siyensya o research. Ngayon, tinatangkilik na rin ito ng ilang namatayan ng pets. Ayon kay Dr. Jason Sumaway, isang licensed veterinarian at taxidermist, hindi basta-basta ang paggawa nito. Umaabot ng 3 hanggang 6 na buwan ng bawat isa, depende sa kondisyon ng hayop. Sa proseso, inaalis ang ilang internal organs, pero pinanatiling buo ang muscles at buto para natural pa rin ang anyo. Sa practice po namin, hanggang mariretain namin yung muscles and bones, ibig sabihin hanggang pwedeng ibalik namin siya ng kung sino at buo siya dun sa owner, gagawin namin. Ang presyo ng bawat taxidermy piece ay depende sa laki at uri ng hayop. Para sa mga maliliit gaya ng butiki, tarantula o ibon, nagsisimula ito sa 5,000 pesos. Samantala, ang mga small dogs at cats ay maaari kumabot ng 10,000 hanggang 15,000 pesos. Kadalasan, dumarami ang kliyente tuwing bagong taon, lalo na matapos ang putukan kung saan maraming alaga ang namamatay dahil sa stress. Pati na rin sa mga buwan ng tag-init tulad ng Marso at Abril, kung kailan laganap ang heat stroke sa mga alagang aso. For example, bagong taon, yung 31 ng gabi, nagkaputukan, kinabukasan, ramdaman mo yan, tawagan sila kasi may mga namatay na aso dahil po sa sobrang takot. Pero sa kabila ng lumalaking interes, may ilan pa rin hindi pabor sa taxidermy. Para sa kanila, ito raw ay unethical at tila pambabastos sa mga hayop. Ngunit ayon kay Dr. Sumaway, para sa maraming pet owners, ito ang paraan nila para makapag-move on. Hindi naman po lahat ng tao ang paningin po dun sa taxidermy ay inhumane. Mas marami po yung tao ngayon na tumatawag po sa amin kasi yun po yung way of moving on nila. May tuturing pang tabu para sa iba ang taxidermy. Pero para sa ilan, ito ay isang anyo ng pagmamahal, isang pamamaraan para makasama pa nila na mas matagal ang kanilang yumaong alaga. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang proseso ng taxidermy kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, gaano katagal ginagawa ito ni na Doc Jason? Pops J, sila Doc Jason 2017 nagsimula sila mag-taxidermy. Pero way back pa nung nasa vet school pa, itong si Doc Jason, talagang dun nag-umpisa yung fascination niya sa pagta-taxidermy dahil nga may mga nakikita silang mga taxidermied na animals during nung nasa vet school siya. Pero ngayon nga, noong 2017, sinimulan nila, and yun, hanggang ngayon naman, Pops J, tuloy-tuloy yung kanilang paggawa. Pops J. Ivan, gaano karami raw ang lumalapit sa kanya kada buwan para sa procedure na ito? Pops J, aminado sila na hindi siya ganun kalakas, no? Kasi syempre, dito sa Pilipinas, medyo tabu pa. Pero around 3 to 6, no? In a month. Pero kasi medyo matagal din kasi yung process ng paggawa nung mga taxidermies na ito, no, umaabot ng at least 6 months, no, 3 to 6 months din yung haba ng paggawa dahil syempre kailangan papatuyuin and yun nga yung process kasi talagang tedious, no, kasi maraming for sure ang gusto nung mga may-ari kamukha. No, yun yung challenge doon, Pops J, na paano nila mapapanatili na on same profile at yun na yun pa rin yung itsura, Pops J. Gaano kaya katagal bago mabulok? Halimbawa, tapos na gawin itong taxidermy sa kanilang alaga? Actually, Pops J, matagal, no? May mga nakikita tayo. Actually, uso kasi itong taxidermy. I mean, maraming nakikita tayong mga taxidermy sa mga museum madalas. No, Pops J? And usually, it takes 100 years. Depende na rin kung paano i-maintain kasi nung person, nung may hawak ng taxidermy, no? So, depende pa rin yan doon sa nagme-maintain kung gaano niya alagaan at gaano niya kung gaano pa ito tatagal, Pops J. Grabe, kahit arwana ata yung nakita kong yun, no? Okay, hindi ba umaamoy yan at hindi raw ba creepy? Para sa mga fur parent o dun sa case nung isda, paano ang tatawagin natin? Ayun nga, Pops J. Ito yung kanina golden arwana, no? So medyo kakaiba. No? Pero para sa iba naman, Pops J, kasi ito ay pinapatuyo, may drying process, may proseso sila kung saan talaga
tuyo na. Okay. No, yung specimen at wala na talaga technically amoy. Yung mga fur parent, hindi na parang creepy dahil makikita parang buhay yung namayapa nilang aso. Yung iba nga, Pops, pero kasi kadalasan sa kanila, ito yung way nila to move on in their life. No? Kasi parang gusto nila kahit papano, kahit wala na, yung kanilang fur babies, at least nakikita pa rin nila nakikita pa rin nila sa around them. No? Physically, nandun pa rin, pero unfortunately, kahit na pumunta na sa tuwid na ng Rainbow Bridge. Pero ayun nga, Pops, para sa kanila, it's their way of moving on. Napaka-poetic nun. Tumawid sa Rainbow Bridge. Okay. Ivan, anong hayop ang madalas na ginagawa niyang taxidermy? Actually, Pops, dito kasi sa Pilipinas, marami kasi talagang fur parents. So madalas, dogs and cats. No? Pero meron din sila mga ginagawa. Gaya nito, may pagong. Meron ding birds, no? Madalas din birds, and of course, Pops J, kanina may nakita rin tayo parang hamster ata siya, no? So maraming mammals, mostly mammals yung kanilang ginagawa. Pero kaya nila maliit. Pero kaya nila maliit, of course, kasama din yung mga tarantula at yung iba pang mga bagay na Pops J. Tarantula, mahilig ka talaga sa gagamba. Ano? Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.